Nag-init si Coach M sa tawag ng referee. Habol ang referee para sa paliwanag. Para sa play na ito sa palarong panlunsod. Buhay na buhay ang rivalry, dalawang technical for taunting ang itinawag sa player ng South Lakes. Pisikalan at bardagulan, buhay na buhay ang rivalry sa pagitan ng Liceo at ng South Lakes. Parehas ayaw magpatalo sa isang do-or-die game. Buhay na buhay at pam-pam. Si Gusi at Gimpaya na magkabilang koponan hanggang sa pagtatapos ng laban, kagulo at hindi malalaman kung sino ang mananalo at uusad para sa kampyonato. Eto, galit na galit pa si Manarang. Pero para balikan ang larong yan, idolo, ikwento ko na lang. Palarong Panlunsod 2025, Secondary Boys, naginap sa Amante Gymnasium. Ito yung isang do-or-die game para malaman kung sino ang papasok. Sa susunod na round, South Lakes kontra Liceo de San Pablo ang nabuhay na rivalry na magkabilang team. Simula pa lang ng laban, buhay na dito ang South Lakes. Mabilis nilang nakuha ang momentum at tempo ng laro. Nakakashoot sa labas, nakaka-rebound. Halos sila ang nagdominada ng ating first quarter. Pero habang itong Liceo, pilit at panaka-naka lamang ang score. Eto, kita mo kahit sa labas tumitira ng 3 si Gusi dito. Buhay na buhay at nakakapang-asar pa nga. Eto, tatawagan siya dito ng taunting. Tira lang ng tira na parang pakiramdam nila gapalanggana agad yung ring. Eto nga si Bulldozer, kapasa pa ng maganda yun dyan. Ang score natin sa 6 na minuto, 12-3. Talagang buhay na buhay ang momentum ng South Lakes dito. Nakuha talaga nila dito yung first quarter. Ito, panakanakang score lamang ng Liceo. Kahit si Bulldozer natira ng 3 points, eto siya, ramdam na ramdam niya. At ang tank guard, eto, hindi na rin mapigilan. Si De Los Santos. Ayan pa, si The Tank natira sa labas. Parang gapalanggana talaga ang ring para sa South Lakes. Pero syempre hindi papatalo dyan ng Liceo. Kaya kahit papaano inilalaban nila tong first quarter. Eto nga, eto yung unang 3 points na nakuha ng Liceo. Malapit na halos sa pagtatapos ng first quarter, 30-11, lamang na 19 ang South Lakes. Kaya sa ating second quarter, eto nakakuha ng konting momentum dito ang Liceo. Puro kanila halos ang puntos dito sa pagsisimula natin. Pero syempre, ang South Lakes hindi papatalo. Ito, napakagandang alley-oop play para kay Gusi. Ayan pa, napakagandang pasa sa ilalim, libre-libre. Medyo nabubutasan ang depensa dito ng Liceo. Pero ito, end one para sa Liceo. Ayan, pinasok na naman ang gitna. Open na open naman si Gusi. Talagang ramdam na ramdam niya. Na open siya. Ito sa ilalim, libre at walang bantay. Ayan, ang gandang galaw to ni Gimpayo. Hang time sa kabila pa kinuha. Ang angas talaga ng bakbakan ng magkabilang kuburan. Ito yung isa sa mga pinakaabangang bakbakan ng Secondary Boys ng palarong Panlunsod ng San Pablo. Ang pagharap muli ng South Lakes at ng Liceo. Dahil sa ganda ng laban, kahit ang mga manonood hindi na magkamanga mga pagngayawan dito. Eto nga't ang gandang tira dito ni Panganiban, tinitigan pa. Ayan, ang ganda ng pasa. Dito, konti-konti nakakahabol ang Liceo. Pero ito sa ilalim, forsado. Ang gandang galaw naman yun. Ipinagpaglang ang depensa. Tumira pa ng 3 si Gusi dito. Talaga naman, eto pa oh. Court-to-court basket, grabe. Ang ganda talaga ng inilalaro dito ng South Lakes. Eto pa, alley-oop. Haram namang nagpa-picture pa sa ere. Pero syempre, ang Liceo hindi papaiwan yan. Papalagyan sa pagtatapos ng ating halftime, 36-51. Sa third quarter, eto sa pagbubukas natin, unang basket agad sa Liceo. Pero eto si Gusi, talagang hindi pa siya tapos. Talagang umuulan at nag-iinit ang kamay niya. Pero ito si Gimpaya, eto nagsisimula na rin mag-init. Eto ang fireball ng Liceo. Oh, ang gandang galaw nun. Isang head and shoulder lamang, iwan ang bantay. Now you see me, now you don't. Pero eto si Gusi, ganun din, no? Sinubo ang literal. Sa gitna, end one. Ang angas ng galawan ng mga kabataan ngayon. Gimpayong for 3. Sa pangalawang pagkakataon, ang angas. Eto pa din, sinagot naman siya agad. Manarang sa gitna. Talaga naman hindi rin papatalo to si Manarang. Isa rin to sa mga peerless player. 52-61, 2 minutes and 37 sa third quarter. Medyo nakakadikit na dito ang Liceo. Baka malupit, South Lakes pa rin, hindi rin papatalo. Kailangan makuha din nila yung lamang. Pero eto, nabubutasan sila sa fast break ng Liceo. 2 beses to. Eto pa sa gitna ang dinaanan.
Pero ang South Lakes, eto, sinagot din naman agad yan. Kaso, sala. Sa pagtatapos ng third quarter, medyo nasaktan pa yata dito si Gusi. Score natin, 58-64. Anim na ang lamang ng Liceo ng South Lakes. Liceo naman ang nahabol ito. Kaso, sinagot naman agad to ni Lopez. Ayan na, ang gandang pasa talaga ng batang to. Napakaganda niya mag-point guard. Eto, huli. Inabot pa si Gimpaya doon. Pero syempre, sa kabila, yari naman kay Bulldozer. Eto, untik pa siyang matumba dyan, kalilingon. Talagang inilalaban ng South Lakes yung kanilang lamang. Hindi sila papayag na malamangan sila dito ng Liceo. Syempre, do or die game to. Pero yung mga shock troopers ng Liceo, pilit pa rin tumutulong sa kanilang kupunan. Ang habol lang nila dito yung kanilang fast break. Ito, napakagandang tira ni Gusi to. Counted to, naghagis parang granada yan. Ito din yung magandang galaw dito sa gitna ng fireball. Ang angas, pang poser ang galawan ni Idol. Ayan ang hustle play talaga naman. Basta ang bola nasa baba, kanilang yung susunggaban. Ito yung pasa sa ilalim, libre. Counted naman. Si Gusi may hirap ng pigilan to pag nakabuelo eh. Aba, ang fireball sa labas, malayo-layo yan, pero no problem. Ito pa, mas malayo kay Gimpaya, counted and one. Fire up dyan si Idol. 76-77, isa na ang lamang. Eto, tabla tayo. Ayan. Dying seconds na tayo dito, dying minutes. Eto, ang ganda ng pasa. Binalik pa lamang naman. Nakuha na ng lamang ng Liceo. Kaso, nagkaroon sila ng turnover dito. Eto, binitbitan sila ni Pelayo. At sa crucial seconds, eto tayo dyan. Sa crucial time natin, nagkanda error pa. Ang problema, huli sa taunting si Bulldozer. Sayang, momentum na sana nila yon. Eto, apat ang lamang, tatatlo na. Nakashoot pa, isa na lang, galing kay Manarang. Talagang paglalabanan nila to, kung sinong mananatili sa laro. Ang init ng laban. Basta ang bola nasa baba, susunggaban natin 1 minute and 19 seconds. Nasaktan dito si Manarang sa play na to, pero hindi siya nagpalabas dyan at pinagpatuloy niya yung laro. Eto, 82-83, lamang uli ang Liceo. Lamang sila ng isa, ginawa pang dalawa ni Manarang. Ito yung pinaka-crucial play na pinagkainitan ng larong to. Dito nagkaroon ng controversial, pero depende yan kung saan itinawag ng referee, kung paano niya nakita yung play na yan. Pero talagang nag-init yan si Coach M at humihingi ng paliwanag doon sa referee. Napaka-crucial kasi ng tawag na yun, kaya habol niya yung referee yan. At pilit niyang pinapaliwanag. Kaya kailangan niyang tumawag ng timeout dyan para mapaliwanagan yung referee kung mababawi pa yung tawag na yun. Kaso sa pagpapatuloy ng laban, hindi. Diretso ang laban natin, 85-83 lamang ang Liceo. Bola ng Liceo. Kaso naagawan. Ito, pagkakataon na tumabla. Sala, pero may foul para kay Gusi. 19 seconds. 19 seconds. Dalawang lamang, kailangan niya may shoot. Wala. Kailangan nyo may shoot kahit isa. Kaso wala pa rin itong tirang to. At ang scramble natin sa bola napunta sa Liceo. Tawag ng referee, jump ball. Ito pa yung crucial na inbound na to. Hindi sigurado ang ating official dito, kaya tinawag niya na lang na jump ball. Kagulo rito. Kahit si Coach Jackie nagre-reklamo rito. Kasi ang bola mapupunta sa kupunan ng South Lakes. At take note, dadalawa lamang ang lamang dito. Dadalawa! Ayan. Eto, naagaw siya ni Coronado. Eto si Boss Jackie, si Coach Jackie.
May nirereklamo siya sa referee, sa table official. Pero eto, na-inbound kay Manarang. Ibinigay ito ni Manarang, may oras pa to eh. Ayan. 1 second, 2 lamang ng Liceo, inbound dito sa may half court. Ito, medyo dismayado dito si Lopez. Dapat hindi siyang inbounder. At yan, sa ating do or die game, Liceo win. Kaya sa US Playground, laro mo ang highlights ko.